Isa ng ganap na super typhoon si Bagyong Pepito habang tinutumbok ang Catanduanes sa mga susunod na oras. May mga lugar na rin na nakararanas ng storm surge dahil sa papalapit na bagyo. Isa ito sa posibleng pinakamapaminsalang bagyo na dadaan sa bansa ngayong taon. Huling namataan ng Bagyong Pepito sa layong 145 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay nito lakas ng hangin na abot sa 175 kilometro bawat oras at pabuksong 240 kilometro bawat oras at kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Itinaas niya ng pag-asa ngayon ang tropical cyclone wind signals sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Bicol Region, Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, at Caraga Region dahil sa Typhoon Pepito. Ngayon ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Catanduanes. Sa kasalukuyang track nito, mas malaki ang posibilidad na maglandfall si Pepito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng landfall sa silangang baybay ng Camarines Sur, Albay o Sorsogon sa parehong oras o sa silangang baybay ng Quezon o Aurora bukas ng hapon o gabi. Pagkatapos ng landfall, inaasahang tatawirin ni Pepito ang Luzon na direktang maapektuhan ang Bicol Region at Pangasinan bago ito lumabas sa West Philippine Sea bukas ng gabi o Lunes ng umaga. Ang Bagyong Pepito ay patuloy na lumalakas habang papalapit ito sa Bicol na nagdadala ng malaking banta sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 36 na oras. Ayon sa pinakabagong forecast, inaasahang kikilos si Pepito ng pakanluran hilagang kanluran sa loob ng susunod na 3 araw bago lumihis ng kanluran hanggang kanluran timog kanluran mula hapon ng Lunes, 18 ng Nobyembre hanggang madaling araw ng Huwebes, 20 ng Nobyembre. Habang patuloy na lumalakas si Pepito, posibleng umabot ito sa kategoryang super typhoon sa loob ng susunod na mga oras bago ang landfall, na magdadala ng malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mapanganib na storm surges. Bagamat inaasahan ang bahagyang paghina nito matapos ang unang pagtama sa lupa, mananatili itong isang malakas na bagyo habang tumatawid sa bansa. Ang paghina ay inaasahan bukas habang tumatawid ito sa kalupaan ng gitnang Luzon at maaaring bumaba sa kategoryang severe tropical storm sa oras na makarating ito sa West Philippine Sea sa Lunes. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mga storm surge ay maaaring maranasan sa mga lugar na labas ng inaasahang landfall point, kaya't posibleng maapektuhan ang mas maraming lugar sa labas ng tinutukoy na landas ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at handa para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na madaling bahain habang patuloy na lumalapit ang bagyo sa kalupaan. Mag-ingat po ang lahat. Isa ng ganap na super typhoon si Bagyong Pepito habang tinutumbok ang Catanduanes sa mga susunod na oras. May mga lugar na rin na nakararanas ng storm surge dahil sa papalapit na bagyo. Isa ito sa posibleng pinakamapaminsalang bagyo na dadaan sa bansa ngayong taon. Huling namataan ng Bagyong Pepito sa layong 100 Philippine Sea bukas ng gabi o Lunes ng umaga. Ang Bagyong Pepito ay patuloy na lumalakas habang papalapit ito sa Bicol na nagdadala ng malaking banta sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 36 na oras. Ayon sa pinakabagong forecast, inaasahang kikilos si Pepito ng pakanluran hilagang kanluran sa loob ng susunod na 3 araw bago lumihis ng kanluran hanggang kanluran timog kanluran mula hapon ng Lunes, 18 ng Nobyembre hanggang madaling araw ng Huwebes, 20 ng Nobyembre. Habang patuloy na lumalakas si Pepito, posibleng umabot ito sa kategoryang super typhoon sa loob ng susunod na mga oras bago ang landfall, na magdadala ng malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mapanganib na storm surges. Bagamat inaasahan ang bahagyang paghina nito matapos ang unang pagtama sa lupa,
mananatili itong isang malakas na bagyo habang tumatawid sa bansa. Ang paghina ay inaasahan bukas habang tumatawid ito sa kalupaan ng gitnang Luzon at maaring bumaba sa kategoryang severe tropical storm sa oras na makarating ito sa West Philippine Sea sa Lunes. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mga storm surge ay maaring maranasan sa mga lugar na labas ng inaasahang landfall point, kaya posibleng maapektuhan ang mas maraming lugar sa labas ng tinutukoy na landas ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at handa para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na madaling bahain habang patuloy na lumalapit ang bagyo sa kalupaan.